Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim, magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ipapasyal namin kayo sa isang lugar kung saan may libu-libong makukulay at nagagandang isda. Pero hindi to sa aquarium park, kundi sa isang bahay lang sa Pampanga. At ang may-ari nito, umasensong buhay dahil sa pag-breed sa mga isdang kung tawagin ay betta fish. Ang mga bumibisita sa bahay ni Romel sa Angeles City sa Pampanga, nagkakaroon daw ng fish of mind. Ang bahagi kasing ito ng kanilang bahay, nagmistulang isang giant aquarium. Nakaka-relax pagmasdan ng libu-libong mga isda na may mahahabang palikpik at napakatingkad na mga kulay. Ang tawag sa mga isdang ito, betta fish. Yung mga betta fish po is napakaganda po ng mga kulay nila, talagang iba-iba. Kaya raw nawili si Ronel na mag-breed ng mga betta fish ay dahil napakadali daw nitong alagaan. Nabubuhay sila sa maliit lang na lagayan. Yung kanilang pagkain is napakatipid din po. At di gaya ng ibang mga isda na inaalagaan sa aquarium. Hindi nila kailangan ng aerator, yung parang tinatawag nating oxygen. Ang mga betta fish kasi, o betta splendens, kayang huminga ng atmospheric air o yung hangin na mula sa ibabaw ng tubig. Yan ay dahil sa kanilang tinatawag na labyrinth organ, isang espesyal na organ na matatagpuan sa kanilang ulo. At maniwala kayo at hindi, ang libu-libong betta fish ni Ronel ngayon, nagsimula lang daw sa isang pares itong January. Dati ay bumili lang po ako ng 2 piraso na niregalo ko sa aking mga anak. And then yun, sinubukan ko silang i-breed. 4 months, lumaki po yung mga anak nila, umabot ng 500 pieces. Hindi pwede na pagsamahin lahat ng babae at lalaki. So, isang pair lang talaga yan. Yung unique lang kasi nito is, yung lalaki yung nag-aalaga ng egg. Sa isang batch kasi, magdepende din yan sa size ng female, no? Na napoproduce ng egg. So, siguro mga 100 to 300 eggs na sa isang batch. At pag maganda yung setup mo is, malaki yung chance na mataas yung survival. Naisipan ko na magandang business yung betta fish, kaya nag-import na ako from Thailand. Bawat pares ng betta fish na ibibenta raw ni Ronel ng 350 pesos. Ngayon halos 20,000 pieces na betta fish na naibebenta kada 2 linggo. Kumita po ako ng malaki. Ang halos umabot ng 20,000 pesos up to 30,000 pesos yung kinita ko dun, nung nag-start ako. Marami na po ako naipundar dahil sa pag-aalaga po ng mga betta fish. Nakabili po ako ng aking motor, nakapagpagawa na rin po ako ng bahay, fish, na rin po ako ng office ko, nakabili ako ng halos 10 computer. Pero alam niyo ba, may isa pang tawag sa mga betta fish? Kuya Kim, ano na? Ang mga betta fish ay kilala din sa tawag na Siamese fighting fish. Siamese dahil ang mga isdang ito ay unang dinomesticate mahigit 1,000 years na nakakaraan sa Thailand na ang lumang pangalan ay Siam. At kaya naman fighting fish dahil ang mga lalaking betta fish, napaka-territorial. Kapag pinagsama-sama sila sa isang lalagyan, sila nag-aaway hanggang sa sila ay mamatay. Kaya ang pagpapasabong sa mga betta fish ginawang libangan noong unang panahon sa Thailand. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, ay post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa kabundukan ng Mindanao, namataan daw ang tinuturing ng pinakamalaking bulaklak sa Pilipinas. Anong bulaklak ito na minsan ang inakalang extinct? Sa pusod ng SPZ o Strict Protection Zone ng Ala Valley Protected Landscape sa Mindanao, namukadkad ang napakalaking bulaklak na ito, na species daw ng pinakamalaking Rafflesia dito sa Pilipinas. Ang Rafflesia schadenbergiana, ayon sa mga kawani ng Protected Area Management Office ng Ala Valley Protected Landscape na siyang nagdokumento ng bulaklak. Ang perigone lobe o yung mistulang petals nito, nasa 30 cm ang lapad. Ang disc nito, 21 cm. Habang ang diameter naman ng opening ng bulaklak ay 46 cm. Sa kabuuan nitong lapad na 93 cm, ito raw ngayon ang tinuturing na pinakamalaking bulaklak na nadiskubre sa Ala Valley. Ang Rafflesia schadenbergiana, endemic o tanging sa Mindanao lamang nakikita. Una itong nadiskubre noong pang 1882. Pero sa sobrang ilap ng bulaklak na ito, sa loob ng halos isang siglo, inakalang extinct o nawala na ito. Hanggang sa muli itong nadiskubre noong taong 1994. Tulad ng ibang Rafflesia species, naglalabas din ito ng masangsang na amoy. Kaya binansagan din itong corpse flower. Kaya siya mabaho kasi
Instead na yung traditional na or yung normal na amoy, ang binibigay niya kasi is sulfur compounds, yung dimethyl disulfide na nakikita dun sa reproductive part ng Rafflesia. So kapag full bloom po ang Rafflesia, mas malakas po yung amoy. Yun po yung nakakapag-attract ng mga langaw sa mismo pong Rafflesia. Wala itong dahon, tangkay at ugat. Dahil parasitic ito, buong buo itong nabubuhay sa loob ng host plant nito na Tetrastigma vine. Tanging bulaklak lang nito ang nakikita sa labas. Lubos bang kinatuan ng DNR Soc Sargent ang nadiskubring Rafflesia schadenbergiana sa Ala Valley? Isa raw itong paalala na dapat ingatan ang naturang bulaklak. Critically endangered na kasi ito. Isa yung factor kung paano natin maprotektahan. Nilagay natin siya sa strict protection zone para mapanatili or maprotektahan yung kung saan man siya nakatanim. Pangalawa, paano maprotektahan is kailangan i-engage natin yung local communities for education. So kailangan alam nila kung ano yung itsura ng Rafflesia para alam nila kung ano yung poprotektahan. Largest Rafflesia species man sa Pilipinas, ang Rafflesia schadenbergiana, pangalawa lang sa buong mundo. Ano kaya ang nauuna sa listahan? Kuya Kim, ano na? Ang pinakamalaking Rafflesia species sa buong mundo ay ang Rafflesia arnoldi na namumukadkad sa Indonesia. Ang pinakamalaking specimen nito na natagpuan sa West Sumatra noong January 2020, may lapad na 111 centimeters at bigat na halos 11 kilos. Kaya ito ang may hawak ngayon ng Guinness World Record para sa largest single flower. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Gumapang ang takot ng marami nang mapanood ang viral video ng isang Indonesian tour guide na pinuluputan sa leeg ng isang sawa. Ligtas kaya siyang nakawala sa kapahamakan. Habang naglalayag ang grupong ito sa isang ilog sa Borneo, Indonesia, meron silang naispatan, isang sawa. Ang tour guide at experienced snake catcher na si Heru, sinubukan itong dakmain. Pero bigla siyang nahulog sa ilog. Ang sawang kanya sanang dadakbin, biglang pumurupot sa kanyang katawan at leeg. Si Heru na natiling kalmado, habang ang kanyang mga kasama sinubukang buwagin ang sawang nakapulupot sa kanya. Hanggang ilang sandali pa, kumalas na rin ang sawa at nang kanilang sinubukang iahon ng sawa sa tubig. Dito lumantad sa kanila ang tunay nitong laki na nasa 6 na metro pala. Man, it's huge! Okay. Paglilinaw naman ng uploader ng video, matapos daw nilang kunan ng litrato ng sawa, agad din daw nilang pinalik ito sa ilog. Gaya ng Pilipinas, ang kapitbahay nating Indonesia, isa ring tropical na bansa. Ang mainit na klimang ito, mainam para mabuhay at dumami ang sawa. Marami rin silang rainforest, ilog at bakawan na siyang natural na tirahan ng maraming species ng sawa. Naglalakihan din ang mga sawa sa Indonesia. Katunayan, ito lang July, isang nawawalang magsasaka sa South Buton District ang natagpuan na lang sa loob ng isang 8-meter long na sawa. Yung genetics at yung ecology, mas malaki kasi ang Indonesia, mas marami silang forest coverage doon, mas tumatagal yung kanilang lifespan, and mas malalaki rin yung mga natural prey ng mga reticulated pythons na nakikita natin doon. Unlike here, malala na rin kasi yung habitat fragmentation. Hindi tumatagal yung buhay ng mga reticulated pythons natin. At alam niyo bang Indonesia rin ang tahanan ng longest reptile sa buong mundo? Kuya Kim, ano na? Ang Python reticulatus o reticulated python na makikita sa mga bansa sa Southeast Asia gaya ng Indonesia at sa Pilipinas ang may hawak ng Guinness World Record bilang longest reptile. Kadalasan lumalagpas daw ng 6.25 meters o 20 feet at 6 inches ang haba nito. At ang pinakamahaba sa mga ito na dokumento raw sa Sulawesi sa Indonesia noong 1912. Umabot ng 10 meters
o mahigit 32 feet ang haba ng naturang sawa. Singhaba ito ng isang malaking bus o dalawang magkahilerang sedan. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, ay post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sinakmal ng takot ang isang barangay sa bayan ng Batarasa, Palawan. Sa pagdating ng isang bisita, isang napakalaking buhaya. Ang mga residente beast mode nang hulihin ito. Kumusta na kaya ang lagay ng nahuling buhaya? Sa nakalipas na mga linggo, halos 15 aso na raw ang napaulat na nawawala sa barangay Rio Tuba sa bayan ng Batarasa sa Palawan. Grabe yung kalaki ng bunganga. At itong Miyerkules ng gabi, na-corner daw ng mga residente ang posibleng salarin. Isa pa ng buhaya, mayigit 40 feet ang haba. Ang mga residente, tinutulungan itong hulihin. Silo daw niya sa kapli sila nga maliit. Tumulong na lang rin ako maghila hanggang makarating doon sa buhangin. Napot kami ng alas 10:30 hanggang alas 12. Tinalian nilang huso nito ng lubid, tsaka tinakpan ng ulo ng tela. Ang lalaking ito, sa sobrang gala, inupuan pa ang nakataling buhaya. Natuwa siguro siya nga ang buhaya nahuli. Pasikat rin siguro sa mga tao ba nga hindi siya takot sa buhaya. Habang sa bidyong ito, makikita pang kinakaladkad nila ang nakataling buhaya. Ang nahuling buhaya na isang saltwater crocodile o Crocodylus porosus agad na pinuntahan ng PCSD o Palawan Council for Sustainable Development. Kasama ang taga-DNR, pinuntahan natin yung area to check and to rescue the crocodile natin dahil marami na itong nakitang sugat at mataas na yung stress level. Naalis natin yung buhaya ron at na-travel back papuntang Puerto Princesa City. Nasa pangangalaga na ito ngayon ng Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center. Kaninang madaling araw lang natin siya na ilagak doon sa facility. Kinagamot na. Paalala naman ng PCSD ang ginawa ng mga residente sa paghuli sa buhaya. Lubhado delikado. Mali yung ginawa ng mga residente na hulihin yung buhaya. Under the Wildlife Act, hindi tayo basta-basta nanguhuli ng mga buhaya, lalo na kung endangered species ito. Ang may karapatan lang na mag-extract ng buhaya from the wild ay yung mga agencies na merong expertise. Hindi itong unang beses na makaengkwentro ng mga taga-Batarasa ang mga kaanak ni Lolong. Ang kanilang bayan kasi, tila pugad daw ng mga buhaya. Marami na. Minsan maglabas ako dyan, may masalubo ako, tag-2 piraso. Minsan kung magtawid dyan sa may ilog, kita namin kahit araw. Nariyang naispatan nila itong umaaligid sa ilalim ng kanilang mga bahay. At itong Oktubre lang, isang lalaki mula Sitio Marabahay ang natagpuang wala ng buhay. Matapos itong atakihin ng buhaya habang natutulog sa kanyang bangka. Pero bakit nga ba maraming buhaya sa Palawan, lalo na sa bayan ng Batarasa? Kuya Kim, ano na? Ang isla ng Palawan, kahit bago pa man daw dumating ang mga Kastila, tahanan na raw talaga ng napakaraming mga buhaya. Ang probinsya kasi may malalawak na bakawan, estuary, ilog at coastal areas na natural ang tirahan ng mga ito. Mas mababa din daw ang urban development sa maraming bahagi ng Palawan dahil mas kaunti ang panggugulo ng mga tao at mas malinis sa kapaligiran, mas nagiging angkop ito para sa mga buhaya. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Napatingala ang mga taga-norte sa pagdaan ng tila bulalakaw sa kalangitan. At may ilan namang nangamba na maaring debris ito na isinagawang rocket launch mula naman sa China. Kuya Kim, ano na? Ama, ano detaro? Sa videong ito, nakuha ng photographer na si Jasper Dawang. Makikita kung paano nagliwanag ang kalangitan ng Lawag City sa Ilocos Norte sa pagbulusok ng isang mistulang bulalakaw. Sa video namang ito na pinasa kay Christine, namataan din daw nila ang bumubulusok na liwanag sa dinaluhang pagtitipon sa bayan ng Patak. Ang mga netizen, kanya-kanyang teorya kung ano ito. Kung hindi man daw bulalakaw, baka raw ito'y missile. Chinese space rocket debris yan, hindi shooting star. Too slow for a meteor. But omen. Agay na binigyan lino ng Philippine Space Agency, posibleng ang rocket daw na nilaunch mula sa China na Long March 7A. Around that time, merong launch
sa China. So may possibility na ito ay yung rocket na dumaan across the airspace. However, hindi na natin masigurado kasi pwede rin naman na bulalakaw din siya. Dagdag pa ng PhilSA, may mga inaasang rocket debris na babagsak sa ilang drop zones. Malapit sa Burgos, Ilocos Norte, pati na sa Cagayan. Nagbigay advisory kasi baka mabagsakan yung mga mangingisda, mga lalayag sa area na yon para ma-minimize yung yung damage. Talagang katubigan yung target ng mga drop zones na ito. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.